Yon! Namiss ko to Welcome back sa aking reaction video. Medyo matagal din ako nakagawa dahil ang dami kong sinot na podcast. Marami tayong pondo ngayon. At ang susunod na upload ko, yung kay Target. Yung kay Ban at kay J Black may tamang araw siya para ilabas, no? Pero yun, salamat at nagustuhan nyo yung mga previous podcast videos na nilabas namin. Syempre shoutout na rin sa mga sakro ko kay Luminous Renzi. Yun, abangan nyo yan may ilalabas kaming podcast, magkakasama kami. Konting panahon na lang talaga. Konti pa. Shoutout din sa Crown Manila para dito sa Pulo Cup. Thank you. Hypebeat. Kita ba? Hypebeat shirt. At kung napapansin nyo itong labi ko, pula, putang ina, nakakainis. Para ako bading. Pero nagpaano kasi ako yung lip tattoo. Kasi dati, nag-yossi ako. Tumigil ako 2016. So may natira siyang parang mga itim-itim. So pinatatuan ko siya. Pero mga 5 days, babalik na sa dating kulay yan, pero wala na masyado yung itim. At shoutout syempre sa Noroshmi Aesthetic Center. Yan, shoutout kay Camille. At sa ate niya, thank you. Sa mga gustong matry yung Noroshmi Aesthetic Center o naghahanap, dun lang yan sa may Aguinaldo Highway, Imus, tapat siya ng Datacom Institute of Computer Technology Corp. Yun, o kaya i-waste nyo lang ang Noroshmi. Ito siya. Noroshmi. Ayan. Baliktad Basta Noroshmi. Type nyo na lang. Thank you, Noroshmi. Salamat sa pagpapagawa sa akin ng pulang labi. Yun, namiss ko to. Putik. Ano pa ba? Dahil October ngayon, maglalabas din ako ng birthday special ng podcast, which is ako ang guest sa sarili kong Dayo Podcast. Pero may mag-i-interview sa akin. At hindi ko alam kung ano mga itatanong nila. Bahala na sila. Abangan nyo yan. Eto na. Poison 13 versus Batang Rebelde. 13 days na nakalipas. Puta, late na ba ako? Pero sige, tara. Pinili ni Batang Rebelde mauna. Pumayag naman si Poison 13. Hindi na sila nag-coin toss. Pakinggan natin, unang banat, unang versikulo 13, Batang Rebelde. Yeah. Kalaban ko si Marco Lacson, alias Poison 13, Grigor, Moco Jean, Poison Ivy, Markong Bungo, Madara, Berting Labra, Taong Grasa, at kung sino-sino pang person. Complete package kasi may bars, jokes, wordplay, delivery, multi-anxiety and depression. Pero balita ko, masaya ka na daw. So eto na yung best na version. Pues ngayon malalaman yung di uubra ang poison sa may Venom game. Kasi ang poison ay nakukuha lang kapag ito'y dumampi sa iyong balat. Sa sandaling iyong makain o sa oras na iyong malanghap. Habang ang Venom ay naipapasa sa pamamagitan ng kagat. Kaya nung matira mayaman, siya'y nalaglag kaagad. Kasi nung pangil sa pangil yung laban, tong poison walang talab. Kaya nga nung sinabi kinonekta niya sa Venom, siya daw yung may Venom. So, yung poison sa pangil walang talab o ngipin na nakukuha, doon nakukuha yung Venom sa ahas. Kinonekta niya yun. Pangil sa pangil yung laban, tong poison walang talab. Kaya nga nung sinabi ni Balakid na ang makain mo ako ay tagumpay ko na rin, tama. Yun ay hindi naman sablay. Yun ay depensang mekanismo na kanyang tinataglay. Kung titingnan, mukhang I'm the innocent one. Pero ako'y venomous, kaya di ka papantay. Ikaw ay nakakamatay lang kapag may kumagat, habang ako'y may kagat na nakamamatay. Ang ganda nun Shoutout syempre sa idol ko. Shoutout sa idol ko pagdating sa music, isa sa idol ko, Innocent One. Which is tinawag din siyang Venomous Tang. So connected pa rin siya about dun sa siya yung Venom, Poison pangil sa pangil. Hindi tumalab yung lason, siya yung Innocent One, Venomous. Ang galing nung pagkakakonekta nun. Kaya lang parang hindi ko nakikita yung parang every 4 bar o ano na may madiing punchline kay Rebelde. Parang eto ulit yung mahabang setup na parang typical na bars na mahaba. Tignan natin. Tama.
Yun ay hindi naman sablay. Yun ay depensang mekanismo na kanyang tinataglay. Kung titingnan, mukhang I'm the innocent one. Pero ako'y venomous, kaya di ka papantay. Ikaw ay nakakamatay lang kapag may kumagat, habang ako'y may kagat na nakamamatay. Anong gagawin nito dito? Ang ganda nun, hindi nga lang siya hinihiyawan, no? Ang ganda sana nun, ang ganda rin ng punchline na binagsakan eh. Kaso parang hindi ganun ka diin yung ender na napili niya. Lalo't nasa 1 minuto na siya. Kagat habang ako'y may kagat na nakamamatay. Anong gagawin nito dito? Magpapaawa tapos mag-wordplay? Para ma-impress yung crowd? Tatarantaduhin ko lang rounds mo dito na parang ikaw si Badang at ako si Apex at Looney sa Break It Down. Kasi pag Ano ba yun? Nakikita ko kasi yung mga memes ni Looney tsaka ni Apex pag gumagawa sila Break It Down kay Badang. Ayun. Pagkitira nila si Badang. Tama ba? ikaw si Badang at ako si Apex at Looney sa Break It Down. Kasi pag ito nag-rap, kung ano-anong gestures ginagawa, kulang na lang yung kalaban sayawan. Di ako break dancer pero kaya kitang turuang mag-headspin na hindi kasama yung katawan. At magpapaulat. Hardcore, ha? Turuang mag-headspin na hindi kasama yung katawan. At magpapaulan ng sandamakmak na anime reference para makapuntos ng marami. Sobrang wak lang yan, habang isang suntok lang ang kailangan ko para tapusin ka. One Punch Man. One Punch Man. Marami nang gumamit ng ganung punchline. At hindi ko naman para sa akin, hindi naman siya ninakaw. Nagkapare-parehas lang dahil sa anime din, na connected dahil anime lover to si Poison. Pero yun nga, para sa akin, pag sobrang dami nang nakakagamit ng ganung angulo, okay lang naman, hindi yan ninakaw. Pero mas maganda sana kung mabibigyan mo ng mas magandang pagkaka-construct, tas mabigat yung punchline dun sa One Punch Man angle. Kaso parang naging katulad lang ng iba dati na nagasgas na yung ganung punchline. Sino ba mga gumamit ng mga One Punch Line angle? One Punch Man. Looney. Marami na eh. So parang hindi naging effective to. Sayang. Kung nabigyan niya ng mga magandang construct at magandang landing, pasok yun. Mak na anime reference para makapuntos ng marami. Sobrang wak lang yan, habang isang suntok lang ang kailangan ko para tapusin ka. One Punch Man. At alam nyo bang, sobrang religious nitong si Idol. Sobrang relihiyoso, paborito niyang anime, Black Bible. Ano yung Black Bible? Ano to? Hostiles approaching. Reciprocating hostility. Alam nyo ha? Ano ba yung Black Bible? Teka. Black Bible? Hindi ko alam kung ano yung Black Bible. Pa-comment nga ano yung tinutukoy niya doon. Ang anime, Black Bible. Alam nyo Hindi ko alam yun. Kaya pala tirador ng single mom. Tirador ka ng single mom, pues may mga bagay tayong dapat i-determine. Kasi yung mga binebembang mong single mom, yung edad hindi na magiging fertile. Ikaw ay lalaking para sa lahat. Pinapatos pati tindera ng balot na si Aling Merlin, habang ako, never been touched, never been kissed. Kaya nga batang re-virgin. Oo, batang re-virgin. At wala akong pake kung magmula ngayon, yan na ang maging pangalan ko. Kasi mananatili akong birhen hanggang sa mahanap ko yung babaeng papakasalan ko. Ayaw nyo talaga sa mga loyal eh, no? Okay yun ha, walang nag-react tapos biglang may ganun. Ayaw nyo talaga sa mga loyal eh, no? Pero sa totoo lang, nakakalungkot din maging virgin. Feeling ko di ako attractive. I feel hopeless and stupid. Kaya pinili kong mag-suicide. Tinesting kong magbigte at sa di inaasahang pagkakataon, biglang naputol yung lubid. Kaya Stupid, lubid. tinry kong magpakalunod sa pinakamalalim na balon at sa aking pagtalon, umangat lahat ng tubig. Anong akala mo ikaw lang? Matagal na rin akong suicidal pero yung pagkakataon di sa akin sumasang-ayon. Okay. Kaya huwag kayong magtaka kung lamunin ko ng buutong lason. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ikaw na may pinakamaraming panalo, malungkot ka pa?
Bakit? Naranasan mo na bang malaglag sa first round ng isa buhay sa kabila ng 3 try? Matalo kay Manda, Tipsy D at Creeply. Pero lahat yon tinanggap ko nang nakasmile kasi yung pagiging talunan, kaya kong dali na may swag at style. Kaya kung ikaw yung GOAT, ako naman yung gloat. Greatest loser of all time. Yeah! Maganda yung round 1 ni Batang Rebelde. Maganda. At naalala ko yung podcast namin ni GL. Sana mangyari yun, no? Oy. Sana mangyari yun, no? Yung ano? Yung... Asan na ba yun? Yung laban ni GL at ni Batang Rebelde. Sana mangyari yun. Sana. Anyway, pakinggan natin. Poison. Yeah. Di ka na virgin gato. Pero kung bakit siya naging rebelde, ito ang kwento bago siya maging ganap na enemy. Tutol si Ermat sa ka-live-in mong bantay sa bakery. Kayo ay pinaghiwalay at nawalan na ng pag-asa, kaya ikaw ay nag-alsa at kinalaban mo ang masa. Okay, bakery reference. Alsa, masa. Okay. Kaya ikaw ay nag-alsa at kinalaban mo ang masa. So, okay. Tingin ko kaya niya ginawang bakery reference yun. Ang unang pumasok sa isip ni Poison is pag-aalsa. So, connected siya sa bakery. So, ginawa niya ng story. Dahil sa labis na sakit ay nag-amok katang ina. Minsan na lamang magmahal pagdadamot pa ba nila? Oo, meron kang inibig at may totga ka, diba? At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. Okay. Walang iya. Kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. Dati ang lagi mong dalangin, gabayan niyo po sila. Bigla na lamang daw nag-inaso kahit napusi ka. Nagrebelde sa angkan parang Itachi Uchiha. Nung tinutulang umibig sa nagngangalang musika. Di kita pe-personalin. Okay. Ang tinutukoy niyang minahal niya is music. Pero, okay. Yung unang 4-bar ni Poison is ginawa niya lang yung bakery reference dahil nga dun sa word na alsa o rebelde. So at the same time, niloko, ganyan. Yung music pa lang tinutukoy niya. Ang umibig sa nagngangalang musika. Di kita pe-personalin. Huwag maggamba, walang ganon. Ba't ko dadama yung asawa mo kung di ka nagkaroon? Sayang lang ang ganda nun, pero iba aking rason. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Rebelding mamas boy, hoy arestado. Boy, hoy arestado ka ngayon. Rebelding mamas boy, arestado ka ngayon? Baka yung tinutukoy niya dito, yung nangyaring rally. Hindi, parang tapos na rally na ito eh. Yung battle na to eh. Ano to? Teka July 19. Tapos na nga. So, anong tinutukoy niyang mamas boy? King rason, rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Rebelding mamas boy, arestado ka ngayon. Dahil rebelde siya, arestado na, mamas... Hindi ko gets yun. Titi ko nga. Tama yung asawa mo kung di ka nagkaroon. Sayang lang ang ganda nun, pero iba aking rason. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Baka may kasunod. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Silya Electrica ang hatol, tas yung venue crowded. Si Kilua at Kakashi kailangan counted. Kuryentehin hanggat hindi siya nagkukulay brown-red. Pag rebelde daw ang bata, kailangan grounded. Ito maganda yun, yung Kilua, grounded, rebelde, hindi makakalabas ng bahay kasi grounded, Kilua, may kuryente. Hindi ko lang nakita talaga yung mamas boy na arestado, rebelde. Hindi ko nakita kung saan galing yun o saan babagsak. Ang tunay na rebelde, siya bang tinutulan lang mag-rap para mag-aral ng husto? O kami na naglagalag at nagpaakit sa tukso? Siya bang pinagbawalan lang pero nandun pa rin Diyos ko? O kami na kusang lumayas magawa lang ang gusto? Maagang napariwarat sa bisyo nalulong agad, habang pumapasok ang may baon at merong gulong na bag. Spoiled brat na nagnasang magkaroon ng better days, habang planchado yung polot may pantasay yung pencil case. Tapos kami, laging may riot,
patalim ang laruan. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baunan. Wow! Pinalaki siya ng Ganda nun. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasan kong baunan. Rebelde away, ganda nun. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baunan. Pinalaki siya ng maayos. Paano naging rebelde yan? Baon niya 500 pesos, sa akin 29 lang. Oh! Nahabol dito yung starter na nangyayari kay Poison. May mga ano siya, may mga makalat siyang ibang buti nahabol. Pero putang ina, grabe to, parang nahahatak yung ibang error niya. Mga bata na ang tawag squatting at delinkwente, lumaking ugaling kalye sa halip maging disente. Suwail at ni minsan di sa magulang dumepende. Ngayon sabihin mo sa akin sino ang tunay na rebelde. Halos pantay lang So, kung sa masiksik na sulat o yung naka-metro, Poison 13 Pero maganda rin kasi yung kay Rebelde, lalo yung construct niya. Kaya lang, ang nakikita ko kay Rebelde, parang may kulang sa kanya, na parang hindi talaga siya masyadong na-appreciate. Lalo yun, may mga ibang punchline siya na maganda naman, pero parang hindi siya parang pang room shaker, pero maganda. Kay Poison, tulad yun, yung naranasang baunan, 500 sa akin, 29, grabe yun. Linis ng performance, Batang Rebelde. Kay Poison, medyo makalat yung ibang line niya dito. Pero nahabol naman sa lakas ng pa-ender na part. Grabe yung grabe yun, ganda nung pa-ender ni Poison. Pero kung overall, round 1 linis, maganda yung kay Batang Rebelde, kaso hindi siya ganun. Kung sa construct lang, mas lamang sa linis, Batang Rebelde, pero sa ganda ng pagkaka-construct, Poison 13. So mamimili ka na lang kung anong mas matitripan mo doon. Mas maraming magandang punchline, Poison 13. Maganda pagkaka-construct, pero linis, consistency, Batang Rebelde. Tingin ko, itatabla ko muna to, baka sa overall performance natin to, o baka mahatak ng round 2 o 3. Tingnan natin. Tatabla ko muna tong 1. Nagsiset pa ng momentum yung dalawa. Anyway, pakinggan natin. Batang Revirgin. Ang tunay na rebelde, ako si Poison K. Okay. Philosopher bars. Ilan to? Napanood ko yung cover mo sa Rapstar ni Flo G. Galing. Congrats, ang tindi mo. Pa-request naman Baka pwede susunod mong i-cover. Yan namang bibig mo. Ang tindi mo, bibig mo. Hindi, para sa akin, hindi Batang Rebelde style. Si Batang Rebelde, mabusisi rin sa rhyming Pero yun nga, anyway, trip niya yun Kasi kung may Flo G ng litek, sino ka? Flo G na depressed? At imbes, humanap ng lunas, ikaw'y hinarap ko sa kung ano ka ngayong pumalag ako sa hamon. Nakakamatay din tong aking tinta, kaya dinisenyo ko na ngayong kabaong. May tulog ka sa sulat ko, at malamang di na yan makabangon. Kaya kong ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. O diba? Ang tahimik, walang nag-react, ang ina. Paano karga tapos hinele, kaya talagang tulog sila. Ganda na. Tingin ko hindi siya freestyle, parang iaabang na talaga yun. Dahil nga parang hindi rin na-appreciate yung ibang sulat niya. Pero ang ganda nun. Paano karga tapos ganda nun. bangon, kaya kong ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. O diba? Ang tahimik, walang nag-react, ang ina. Paano karga tapos hinele, kaya talagang tulog sila. Ganda. At balita ko, tumanggap ka ng single mom kahit may masakit siyang nakaraan. Well, wala namang masama doon. Katunayan, bilib ako sa mga katulad niya. Kaya paano ka naging Poison kung ikaw gumamot sa mga sugat niya? Pero Ganda. minsan din siyang nagloko, kaya iniwan. At yung buhay niya, nawala sa tamang direksyon. Para maiwasan yung lungkot, dinaan na lang sa alak at halo-halong droga sa injection. Kaya ayun, yung body organs nagkaroon ng infection. Kung ano-ano kasing chemical pinapasok sa katawan para lang matakasan yung depression. Puta, lason ka na, naglalason ka pa. Ano yun, Inception? Pero pasensya na. Yung Inception movie yun nabanggit na parang the punchline na rin ni
Looney to, daga ka na, dinadaga ka pa. Ano ka, Inception. Yung Inception kasi, yun yung movie ni Leonardo DiCaprio. Kung di ako nagkakamali. Yun yung movie na tulog sila, tapos pumapasok sila sa panaginip para may hinuhuli silang tao. Matutulog sila sabay-sabay, papasok sila sa isang panaginip hanggang sa may tumatawid pa sila sa isang panaginip na komplikado na, tumatawid pa sila sa pinakapang-4 o 5. So ayun yung tinutukoy nilang Inception. Yung parang kay Looney nga, daga ka na, dinadaga ka pa. Ano ka, Inception. Eto naman sa kanya, ganun din. Ano kasing chemical pinapasok sa katawan para lang matakasan yung depression? Puta, lason ka na, naglalason ka pa. Ano yun, Inception? Di ba? Lason na, naglalason ka pa. Parang may layer siya. Lason ka na, naglalason ka pa, tas nilason ka na. Yun, Inception din yun. Pero pasensya na, hindi biro yung ganun topic. Dahil ang anxiety at depression ay hindi biro. Makinig kayo, wala nang hihigit pa dyan. Kaya kumain ka ng masustansya, matulog ka sa tamang oras, mag-ehersisyo at maghanap ka ng bagong paglilibangan. Bakit kita pinapayuhan? Kasi galing ako dyan. Gusto kong makatakas ka sa ganyang sitwasyon kasi yung hirap aking naiintindihan. That's why I'm showing you the ropes para magbibigti ka na lang. Gago. Nalala mo Pagtas payuhan, ropes, tapos rope na lubid para magbibigti ka lang. Naalala mo yung battle mo kay number 144? Chubby chicks ka doon. Yung pangalan hindi bagay sa katawan, ang tanga talaga. Puta, Markong bungo, tapos yung baba, 2. Bungo, tapos may baba, 2. At nung battle mo sa bar game, sa Liga ni Sinyo, kalaban mo doon si Calix. Pasalamat ka, naging promo yon kasi kung hindi, malamang ikaw yung talo. Kitang-kitang mababaw lang yung poison kasi di niya nagawang punuin yung baso. Round 2, nag-choke. Round 1, naglabas ng kodigo. Tumingin sa cellphone si Tarantado. Puta, nagawa mo siyang basahan pero ikaw yung nilampaso. Ganda nun. Nagawa mo siyang basahan, double meaning. Basahan, nilampaso, basahan. Ang galing nun. Tarantado. Puta, nagawa mo siyang basahan pero ikaw yung nilampaso. At sayang, ngayon nga Ewan ko anong meron, bakit hindi ganun hihiyawan yung mga gagandang punchline ni Batang Rebelde? Sa karisma ba? Wala bang karisma si Rebelde? Kaya siguro siya virgin. Tingin ko may kailangang aralin si Batang Rebelde para mas ma-appreciate siya dito Consistency nandun na Karisma ba? Ayun ba ang kulang? Baka kailangan niya magpakita ng titi. Ako, meron ka na negosyong tubigan. Kaso kung magpasweldo ka daw, taunan. May sarili kang empleyado, pero pagdating kay Shernan, sunod-sunuran, kamistulang papet na tau-tauhan. Hindi ito naman, inaanggulo nyo yung ganun, hindi Sa bagay kasi, baka dahil nga doon sa 3GS, tapos utusan. O baka dahil pinarang ko dati si Poison, pero hindi ko ginaganyan yung mga yan. Pero pagdating kay Shernan, sunod-sunuran, kamistulang papet na tau-tauhan. Kaya Mr. Bili mo ko, Jin, dapat ka nang matauhan na oo, marami kang katauhan, pero kay Shernan, isa ka lang tauhan. Gago. Marami ka. Tayo na mo. Gago, di ko inuutusan yun. Papupuntay ko pa ng Muntinlupa, galing Bataan. Anyway, anggulo lang naman yan. Ang mukha, pwestong aking teknika brutal. Hindi nagmimintis, makakaranas ka ng gaspangan. Makapal na lihay, kikiskis. Kung sa mukha mo hanggang mabura ang bawat detalye, total wala ka namang sariling imahe sa ating mga kababayan. Ihahatid ka sa inyo ng mabilis, pero di ka makikilala sa loob ng inyong tahanan. Pati asawa mo who the fuck is this? Na parang siya si Raffian. Okay. Burado sa akin mukha nitong idol nyong copycat. Kahit lansetang may round 3, Luning nanalo na, o Poisong masaya, panis yan sa rebeldeng laging naka-army cat. Military time. Actually, yung consistency nga sa sulat ni Rebelde, malakas naman siya, kaya lang may kulang talaga na parang hindi na-appreciate magagandang punchline niya. Parang ang napapansin ko dito, si Rebelde, may kulang sa karisma siguro kaya hindi siya nahihiyawan. Although maganda naman talaga sulat niya. Tiko kulang niya yun. Kaya pakinggan natin to si Poison. Ano ang banat? Pakinggan natin! MCing di nagkaroon ng prime.
Wala namang problema doon. Ano mang baong prep ngayon, kalalagyan mo pre-kahon. Walang hanggang pasabog, parang gera noon sa Lebanon. Hindi na nagkaroon ng prime, nilaban pa kay Megatron. Ganda nun. Ganda nun, sinimulan yung rapper na walang prime kasi parang sa tagal nga ni Rebelde, hindi siya nailagay dun sa mga top tier. Ganda nun. Pre-kahon, Megatron, prime. Baka nais mong magretiro. Ano BR? Sama mo ko? Total pag may ganto daw tiyan ay pahina na. Sana oo. Kasi kung hindi ganon, isa kang inutil, Sakabobo. Kasi tumaba man tol, ganon pa rin lakas ni Sakamoto. Ikaw dati kang... Ganda nun. Sakamoto, yung anime na Hitman. Di ko pa siya natatapos pero maganda. Kasi tumaba man tol, ganon pa rin lakas ni Sakamoto. Ikaw dati kang mataba. Kaya nakakapagtaka, kung di ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Bansag na veterano ay nakadepende sa galing. Kaya ba ang tanda mo na, batang rebelde ka pa rin? Wow. Ngayong ako naka-enkwentro, delikado ka na tol. Bitbit ang aking kargadang itinago sa baul. Pagkatutok bulag-tayan, ready na yung ataol. Etong bata, parang Efren, veterano, nasa pool. Wow! Ano, pa rin? Yun ang kulang din kay Rebelde, yung ganong kabigat na punchline. Efren bata nasa pool, Jordan Pool. Ganda nun. Bata parang Efren, veterano nasa pool. Ano bata ka pa rin? Ganda. Ano Room shaker Yun nga lang, hindi na-appreciate. May magagandang punchline si Batang Rebelde pero hindi siya na-appreciate Bias kayo parang Efren, veterano nasa pool. Wow. Ano bata ka pa rin? Wow. Ano bata ka pa rin? Kahit ganyan ka na before, di nag-evolve habang pa-hybrid na ako parang manticore. Kung underrated kang tinuring, wag magalit kay Gregor. Paano uusad ang karera na natili kang minor? Wow. Magkaiba. Ganda rin Paano uusad ang karera na natili kang minor? O sa kotse yun Minor lang kailangan pag umaandar ka na sa 1, 2, 3 para mas mabilis ka. Paano ka uusad na natili kang minor? Dahil nga batang rebelde, ganda nun. Tayo ng labang nabubuhos sa madla. Araw-araw kaarawan, di nauubos ang handa. Wow. Kung kasing sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanonood naman. Gago yun. Ito yung nakikita kong ilalamang ni Poison dito. Yung angle-wise at yung mga magagandang punchline. Kasabayan niya ang lahat ng mga idolong dinudumog nyo. Nasayang ang binuong yugto dahil lagi lang hinuhulog to. Makontento ka, di yung pati bayag ni boss minumumog mo. Di rin naman ako sikat, pero sikat dinudurog mo. Wow. Yun yung. Tingin ko ang kulang kay Rebelde, yung pagpili niya ng anggulo para sa kalaban. Yun yung kulang din. Ang ganda kasi nung kay Poison Akma rin Dahil si Poison walang kupas, bigay todo to palagi. Si Gregor walang patawad, papas lang kahit babae. Kung gusto nyong mas brutal, Markong bunguang mas salbahe. Kung wala kang pangalan, pues mainggit ka sa marami. Malinaw sa akin to. Poison 13 to. Ayun talaga ilalamang ni Poison dito. Magandang construct. Punchline, yung pagpili ng anggulo. Malinaw sa akin round 2, Poison. Round 3, tara. Kanina rebelde ka, ngayon Megatron ka na. Kinall out niya si Apex sa semis nila ni Sixth Threat. Palibhasa yung hype ng finals, gustong-gusto niyang agawin. Di ako sikat ng haring araw, pero ako yung rising sa nifeitan niya nang dapat mong alalahanin. Kaya bilang na mga araw mo, magbuhat ng ako'y iyong kalabanin, dahil pag ako nagpasikat, di lang balat, pati buhay mo magkakataning. At meron lang akong nais talakay. Magpasikat, pati buhay mo magkakataning. Taning, sa sikat ng araw, yung ginagawa sa dagat, di ba? Yung mga mapuputi, nagpapataning ng balat. Pag nagpasikat o connected sa sikat ng araw, taning, buhay mo magkakataning. Okay yun. Sikat, di lang balat, pati buhay mo magkakataning. At meron lang akong nais talakayin. Hindi ba't ang battle rap ay ang slam dunk contest ng NBA, tama? Tama.
kung saan may mga creativity at originality lang ang nagtatagumpay. Best example, Michael Jordan, nanalo ng magkasunod na taon at sa battle rap, meron tayong back-to-back champ na si Batas na ginagaya niya ng madalas. Tapos feeling alamat ka na kaagad dito, hindot ka ba? Hindi to basketball game kung saan ikaw si Kobe, nagagayahin lang lahat ng moves ni Michael Jordan, tapos automatic GOAT ka na. Kasi yung battle rap persona niya, hinati sa maraming bahagi. Example, kanina ginawa niyang Megatron, tapos si Moko Jin at si Markong Bungo, di ba? Kaya paano kanila mamahalin ng buo? Di mo nga mabigay ng buo yung sarili mo sa kanila. Wow. Kaya sa stage, puro na lang drama. Yung performance, pang opera, at yung crowd, ginagawang organ donor para lang makuha loob nila. Ganda. Kasi Ayun o, ang ganda na nun eh. Hindi nga lang siya talagang, yung, alam mo yun, talagang hard-hitting. kitang di kanila hinihirang nakakaiba at sa dami niyang katauhan ay tila ba di niya nakilala maging ang sarili niya. Ire-remind lang kita kung bakit underappreciated ka kasi yung rule number 1, dapat may originality ka. Okay, kay inyo yun yung sa laban namin. Ang dami na rin nagpaparo din yun. Originality daw, tas ginaya ko siya, no? Ang tawag doon, parody, na kapag in-speak ko yung line, gets nyo agad kung sino yung original. Di naman ako tulad ng iba dyan mangungopya ng teknik at ideya, tas papangalanan. Parang yung Flick G bars. Sayang yun. Putang ina nyo, Riot! Ano ba yan? Sayang yun, hindi nahiyawan yun kasi nga, kahit si Flick G, kay Flick G din naman ang galing na yung Flick G bars ay parang kinopya niya kay Batang Rebelde. Hindi hiniyawan ng tao, parang hindi naging convincing. Na sa'yo galing yun. Papangalanan. Parang yung Flick G bars. Kaya dahil dyan, Inaantay ni Rebelde mag-react. Pero sayang, wala. papasok ako sa inyong bahay. Pero hindi itong si Trece, kundi iba't ibang katauhan niya ang aking pakay. Si Moko Jin, sisibakin gamit ang palakol at yung putol na katawan sa tabi ng mga panggatong ko ihahanay. Si Markong Bungo, mamartilyuhin sa bunbunan hanggang sa magkadurog-durog at mawalan ng malay at bilang ganti kay Gregor, siya naman sasaksatin sa tagiliran at papuputukan ng Glock 9. Lahat yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay, kaya itong 13 naging 3 walang kamalay-malay. Ganda. Ganda nun. Matatapos na yung 3 rounds ko, walang stumble, nanatiling kalmado at mahinahon. Isa lang ibig sabihin nun, di tumalab sa akin tong lason. Kasi ako ang perpektong kalaban sa mga gaya-gayang kagaya mo. Puno ka ng dedikasyon, pues sa battle rap ako'y sumusugal. Kasi sa freestyle hasa ako. Bagay na hindi mo natutunan sa dinami-dami ng nakalaban mo, patunay lang na lahat kaya mong magaya, pero di mo magagaya yung kaya ko. At sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang pumalpak bilang ako kaysa maging sikat katulad mo pero nagpapanggap lang sa harap ng lente. Mas may tsansang ako yung mag-iwan ng marka kasi sa sariling estilo nakadepende. Kaya sige, ikaw na ang susunod na luni. Walang aagaw sa'yo niyan, leche. Basta ako, nag-iisa, ang una't huling Batang Rebelde. Maganda. Maganda yung round 3 ni Rebelde. Mas malakas to sa mga sa 1 and 2 niya. Pero may mga part talagang hindi nahihiyawan yung kanya. Lalo yun, yung Flick G bars, ang gandang revelation din nun. Pero na-reveal na rin naman ni Flick G sa ibang video yun. Anyway, pakinggan natin Poison. Yung linyang kitang-kitang ilang bilang ba't ang daming naengganyo. Pati si Cripply, Philos, Casper ay ginaya at ginago. Pero ito mas malala at magnanakaw aminado. Buong linya ko kinuha at halos walang binago. Bibigyan mo siya ng L at kukunin mo yung victory. L, V, ganun man body bag mamahalin. Sinabi ko na yun kay Six Threat, ang ina BR malala ka. Yung linya ko kay Tipsy na kakampi na naging alay tapos binanat mo kay Manda. Kanina, yung i-remind lang kita, rule number 1, pati ba naman yon walang yaka? Sige ngayon yung nga sabihin, walang pulsong magagaya. Wow! Hindi lang yan. Ganda nun, ang ganda nun. Parang naging rebat tuloy ito. Dahil dun sa buong anggulo ni Batang Rebelde, parang pinamukha niya talagang gaya-gaya si Poison, walang gagaya sa kanya. Pero dahil nasulat ni Poison yung gantong
Kantong Engel, nagmukha tuloy yung rebat to sa round 3 ni Rebelde, which is maganda. Yun yung nga sabihin, walang poisong magagaya. Hindi Ganda. lang yan. Kahit si Batang Rebelde, alam niya, nagets niya yun. Hindi lang yan, marami pa. Siguro di lang din 3. Baka mali lang bilang ko. At kitang ilang linya din ang inang to. Wow! Kung sa bagay, waksaritin, puro counter lang bumuhat. Hoy, kung mahusay ka mag-freestyle, magaling ako sumulat. Mali ka ng sinasalubong, puta underdog ka pa. Kakaasa mo sa counter, kumaka-counter flow ka na. Wow. Kung counter ka, ako si OD. Kada putok, tinatamaan. Sige, freestyle lang habang ako. Delivery, binabayaran. Pero may bayad o wala, ako'y dumidiin pareho. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Kaya mukhang baliktad na ngayon. Alam yan ang judges. Yung counter na ang magugulat, tol, sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat. May para pa akong dalat. Ulan na ng suntok. Bawat sabak baon lahat. Dapat wasak lamon ka at mga kakong kayat. Pagbastan nyo si Boy Tapek, hanggang likod na yung pakat. Halata na may konting stutter si Poison, pero ang ganda. Maganda pa rin. Napabilang sa ligang mababangis ang mga tao, magabilang ang ilang putaragis at mga gago, madali lang makitang siya'y pinanis sa entablado, nagkabilang-kabilang 26 ko na panalo. 2 minuto. Medyo bitin yun. Pero, ang pinagkaiba dito para sa akin sa round 3, consistency, Batang Rebelde, pero yung angle na napili niya, may mga part talagang nasayang. Sobrang sayang. Pero bitin ako sa round 3 ni Poison 13. Feeling ko may part na nakalimutan to. Hindi niya na lang spit para hindi siya mag-choke. Pero pagdating sa construct talaga, grabe, Poison 30. Pero ibibigay ko yung round 3 kay Batang Rebelde. Dahil yung part ni Batang Rebelde na hindi na-appreciate yung ibang punchline niya, ay katumbas lang din yun nung ibang linya. Kasi bitin round 2. 2 minutes lang. May mga part na hindi nabigkas to. Katumbas to ng hindi na bitaw ni Poison 13 doon sa isa ibang part ni Batang Rebelde na hindi hinihiyawat. So, parang ipagtatapat natin yon. Doon tayo sa mga pumasok na punchline. Maraming magagandang punchline si Batang Rebelde kay Poison 13 bitin dahil 2 minutes lang. At kilala ko naman, para sa akin, kilala ko si Poison 13 sumulat. Ano yan? Round 3 ang isa sa mga sinusolid niyan, pero 2 minutes lang bitin yan. Para hindi mag-choke, may feeling ko, may hindi na siya in-spit. So, nasayangan ako doon. So, kung punchline count, maraming malalakas kay Poison 13. Poison 13, construct, rhyming, napakaganda. Pero, nahahalata ako kasi na medyo makalat. Sa isang banda, kay Batang Rebelde, sobrang linis at maraming magandang punchline. Round 3, ibibigay ko kay Batang Rebelde yun. Round 2, Poison 13. So, round 1 tabla. So, dito tayo papasok ngayon sa overall performance. Consistency, ibibigay ko siya kay Batang Rebelde. Pero yun nga, may kailangan si Batang Rebelde na alamin para hindi siya maging average lang. Kailangan may i-adjust siya. At yung pagpili nga ng angulo sa 1 and 2, medyo laylay yun. Habang kay Poison 13 naman, rhyming, angle-wise, sa overall, mas nakuha ni Batang Rebelde yung round 3, malinaw sa akin yun. Pero overall, mas yung round 1 na tabla nila, nahatak to ng magandang performance din o magandang angulo na napili ni Poison. So, Poison 13 ako sa laban na to. Overall, medyo, ang round 3 lang yung parang wala talaga. Nasayangan ako, kaya kay BR ko binigay yun. Pero dahil sa overall performance na yung round 1 na tabla nila, nahatak yun dahil sa ganda rin ng napiling angulo ni Poison, magagandang punchline. So, konting-konti lang, Poison 13 ako dito. Sino ba nanalo dito? Ganda mag-ihay para sa laban na yun!
Versikulo 13. Mag-ice pang beses para kay Poison 13 at Batang Rebelde. Batang Revirgin! Dalawa sa pinaka underappreciated pero napakalupit na MC ng Liga. Yeah. Mula noon hanggang ngayon. Ang Batang Urado, 4-1. Magigay para kay Poison 13. Pakinggan nga natin yung mga judges. Yun, maraming salamat. Malupit yun, malupit Maraming yun. salamat sa lahat. Salamat nakabawi din ulit ako mula nung ahon. So, yeah, sarap. Yo, yun ko nga pala. Binoto ko si Poison 13. Ginudge ko siya by round. First round, binigay ko siya ng tabla. Tapos second round, binigay ko siya kay Poison 13, 10-8. Tapos third round, 10-9 kay Poison 13. So, second round at third round, Poison 13. Yung first round, tabla. Poison 13. Yo, ako yung nag-iisang bumoto kay BR. Para sa akin, round 1, malinaw kay BR para sa akin. Kasi pareho naman silang ma-punchline talaga, pero mas tumatak para sa akin yung punches ni BR. Round 2, para sa akin Poison yun. Lakas si Poison doon. Mas maraming madiin na suntok. Round 3, sobrang dikit naman. Pero yun, para sa akin na naig si BR doon. Pero sobrang lakas ng laban. Para sa akin siguro, ang pinaka naging basihan talaga yung linis ng performance. Para sa akin yun, si BR yung mas malinis para sa akin. At siguro mas tumatak yung punches. Pero yun, lakas silang pareho, pero BR. Yo, ako nga pala yung bumoto isa ako sa bumoto Oy! kay Poison na Beethoven! round 1, mas lamang lang ng konting punchline si Poison kaya binigay ko kay Poison. Tapos round 2 Poison 13, tapos round 3 tabla, binigay tabla kaya Poison. Okay, si Mix. Napakalupit ang battle na to. Masarap talagang panoorin kapag parehas magaling. Tsaka yung style clash nila talagang matindi. Round 1, medyo may mga stutter si Poison 13. Pero bandang dulo medyo nakabawi siya. So sobrang linis ng round 1 ni Batang Rebelde. Siguro bibigay ko doon tabla. Pero round 2, ang lakas ng mga banat ni Poison 13. Kaya binigay ko yung kay Poison 13. Round 3, kahit na nag-stutter pa rin si Poison, hindi na talaga nakahabol si Batang Rebelde. Pero props kay Batang Rebelde at napakalupit niya. Ang boto ko dito kay Poison 13 niya. Salamat sa mga nanonood ng Hip Hop OPM every Saturday. Basic Family TV. Ayun, round 1 binigay ko kay Poison pero tingin ko nagpapainit pa lang sila ron. Pero mas lamang si Poison. Round 2 kay Poison yon. Round 3 yung pinakamalakas ni Batang Rebelde. Pero di ko alam yung nung kay Poison na parang nirebat na pasulat, parang ganun. So akmang-akma yung sinulat ni Poison sa round 3 ni Batang Rebelde. So isa ako sa bumoto kay Poison. All 3 rounds, Poison. Yun, kanya-kanyang panlasa din talaga. So, yun. Congrats, Poison 13. Yun. Pasensya na, wala akong shoutout, ha. Pero yun, sa susunod, bawi tayo. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at taga saan. At syempre, i-comment nyo na rin kung sino gusto nyo gawa tayo ng susunod na reaction video. Hanggang dito lang ito, mag-ingat kayo palagi. Magandang araw!